Ito ang latest update sa kaguluhan sa Senado. Usap-usapan ngayon sa social media ang posibleng paglipat ni Senator Joel Villanueva mula sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang panayam, ibinahagi ni Attorney Edward Chico ang kanyang pananaw na posibleng si Senator Joel Villanueva ang susunod na lilipat sa grupo ni Gatchalian matapos ang ginawang paglipat ni Senator Chis Escudero sa kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Aniya, may mga dahilan na maaring magtulak sa isang senador na magpalit ng alyansa, lalo na sa gitna ng mga nagaganap na pagbabago sa loob ng Senado. Ayon kay Attorney Edward Chico, hindi na umano kailangang idulog pa sa Korte Suprema ang isyu ng liderato dahil kumplitohin na lang nila ang 13. Isa rin umano sa mga nakikitang dahilan ng posibleng paglipat ni Villanueva ay ang kasong kinakaharap nito sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng anomalya sa flood control project. Of course, first of all, they need to have a reason to transfer. For example, Villanueva, I would not be surprised if he moves because that was the same reason why Chis moved. Ani Chico. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at
patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ito na. Nag-live si Joel Villanueva. Maganda yung live niya ngayon. Sigurado, ano kayang magiging reaksyon nila Alan Peter Cayetano at nila Marcoleta at ng mga kasamahan niya? Ano ito ang laman ng live ni Joel Villanueva, pareho nung statement ni Chis Escudero. Nung araw na lumipat si Chis Escudero, sumama na sa grupo nila Soto, ganun na ganun din ang paliwanag ni Joel Villanueva sa kanyang live kanina. Ang sabi ni Joel Villanueva, tama na sa puro away, tama na yung mga away-away. Tapos na itigil na raw yung mga kampihan. Ganyan din yung sinabi ni Chis Escudero, di ba? Nung lumipat si Chis Escudero papunta sa grupo nila Gatchalian, nila Soto, ganun din ang sabi ni Chis. Umabot na siya sa punto, ayaw niya na yung nangyayari na 2 araw na walang session. Yung ikatlong araw nag-decide na siya. Kasi hindi pwedeng ganun. Wala nang nangyayari sa Senado. Yan din yung mensahe ni Joel Villanueva kanina. Sabi ni Joel Villanueva, tama na sa mga away-away. Panahon nang magtrabaho ang Senado. Hindi pwedeng ganito. Kaya sabi niya, kung magpapatawag ng special session, a-attend siya. O yan ano yan napakalinaw nung sinabi ni napakalinaw nung sinabi ni Joel Villanueva. Tama na sa away-away, panahon na magtrabaho ang Senado. Kaya, kung magkakaroon daw ng special session, ibig sabihin, kung magpapatawag ng special session ang Senado, ang napakalinaw na sinabi ni Joel Villanueva, a-attend siya. A-attend na daw siya kasi matagal silang hindi umattend ilang session sa Senado hindi sila umattend. Yung grupo nila, dahil naman kasi sa instruksyon ni Cayetano. Si Cayetano kasi ang pasimuno sa ganun. Pero noong June 3, ikatlong araw ng walang session ang Senado, si Chis Escudero na
Ayaw na ni Chis Escudero. Kaya lumipat si Chis. Yan din ngayon ang sinasabi ni Joel Villanueva. Kaya yung rason na sinasabi ni Joel Villanueva, bakit a-attend na siya sa session? Ayaw niya na ng mga away-away, sabi niya. Tama na ang mga kampihan. Kumilos na dapat ang Senado, magtrabaho na kasi napakaraming dapat gawin. O yun. Yun din yung sinabi ni Chis Escudero. Kaya, sa mga tanong, lumipat na ba si Joel Villanueva? Sabi naman ni Joel Villanueva, hindi ito panahon ng kampihan, sabi niya. A-attend daw siya sa special session dahil kailangan ng may mga trabahuhin ang Senado. Ganon din naman ang sinabi ni Chis. Di ba ganon din naman yung sinabi ni Chis? Ang sabi ni Chis, hindi ito panahon na kampi kanino, kampi ganito, hindi. Ang kailangan natin ditong pahalagahan yung Senado bilang institusyon kasi nasisira na. O yan yung ano. Kaya kung tatanungin niyo ako, si Joel Villanueva ba ay lilipat na? Sa tingin ko, oo. Kasi yung pag-attend niya sa session, yan ay indikasyon na ayaw niya nang sundin ang pagmamatigas ni Cayetano. Masyado nang matigas si Cayetano eh. Ano na siya? Kumbaga, unreasonable na eh. Kaya nga si Chis Escudero umabot sa puntong ayaw niya na. Gusto niya magtrabaho na ang Senado kasi hindi pwedeng ganon. O yan na naman ngayon si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva na naman. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, asahan natin na tatawagin na naman yan si Villanueva na traidor. Mayroong mga post na kumakalat. Mabuti pa daw si Jinggoy Estrada, bayani. Si Chis Escudero daw, traidor. O di ngayon, sabi yan ng mga DDS o di ngayon, magkakalat na naman sila ngayon ng mga post na si Joel Villanueva, traidor rin. Yan kasi ang problema kay Cayetano. Wala naman ng karason-rason eh. Wala nang karason-rason. Unang-una, wala na sa kanya ang suporta ng karamihan ng mga senador. Ang linaw naman yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi naman siya na ang kinikilala. Pati yung mga opisyalis ng Senado, yung USAA, yung Senate Secretary, pati mga empleyado ng Senado, si Gatchalian na ang kinikilala. Pati nga Land Bank, yung may hawak ng pera ng Senado, sino ang nire-recognize na signatory sa mga cheque? Pero money ni Gatchalian. O kaya wala na. Kaya ang ngayon, na ito mga kabunyog? Nag-live si Villanueva, medyo maiksi lang naman yung live niya. Ang sabi niya lang, maraming dapat gawin. Inisa-isa ni Villanueva yung mga dapat gawin. Sabi niya, una, yung mga appointments na hindi na aksyonan. Pangalawa, yung mga batas na nasa third and final reading na. Yun. Pangatlo, itong nangyaring lindol sa Mindanao, dapat magpasa ng budget para dyan. Yan. Kaya, sa totoo lang, yan din yung sinasabi natin noon. Bakit kasi ganun ang ginawa ni Cayetano? Unang-una, may mga retired generals, mga lima yun. Hindi na aksyonan ang appointment. At least ngayon, binanggit ni Joel Villanueva, i-sponsoran daw nila yon na ma-aksyonan na yon. Pangalawa, yung mga batas na third and final reading na. So, aaksyonan din nilang mailusot na yon. So, at least, medyo na si Villanueva, naliwanagan na siguro ito. Naliwanagan na ito. Pero, hindi niya naman sinabi na na siya. Kumbaga, 100% kagrupo na siya nila Gatchalian. Katulad din ni Chis. Si Chis Escudero naman, hindi niya naman sinabi na na siya, Gatchalian na siya. Pero syempre, yung pagsama mo sa session, hindi mo na sinunod si Cayetano, na yon? Malinaw yon, kasama ka na sa grupo ng bagong mayorya. Yan yung dyan, magiging implication niya. Kaya, yan mga kabunyog,
dito sa saka ito, sino ba ang magpapatawag ng session na yan? Hindi naman si Cayetano. Ang magpapatawag niyan, una, ang magre-request niyan sa Malacanang, magre-request kasi ng special session. Ang magre-request niyan si Gatchalian. Hindi naman si Cayetano. Kasi hindi naman kinikilala sa Malacanang si Cayetano eh. Tapos, ang magpapatawag na ngayon yan, ang presidente. Special session yan eh. Kasi nakasinide adjournment ang Senado ngayon. Pwedeng mag-special session, pero ipapatawag ng Pangulo yan. So, sino ang o-order ang kausap ng Pangulo ng Pilipinas? Hindi naman si Cayetano, si Gatchalian yan. Siyempre, pag nagkaroon ng special session, ang magpe-preside, si Gatchalian. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mangyayari dyan. Kaya kahit sabihin pa ni Villanueva na hindi naman ito panahon ng kampihan, pero okay na rin yan. At least a-attend siya. Yun ang malinaw dyan. Di siyempre kung a-attend siya, 30 na yan. May quorum na yan. Wala nang question dyan sa quorum talaga. Wala nang question dyan sa quorum kasi 30 na yan. Ngayon ang tanong, a-attend kaya sila Cayetano? Grabe yan. Pag hindi pa rin umattend sila Cayetano dyan, titingnan na sila niya ng taong bayan bilang ayaw ba nilang aksyonan ang mga urgent na mga concerns ng bayan. Tulad yung budget para dyan sa rehabilitation, relief, rehabilitation, reconstruction ng ng Mindanao na mga na tinamaan ng malakas na lindol. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. So ganito, ano ba yung laman ng statement ni Villanueva? Na-attend na siya kung magkaroon ng special session. Sino ang magpe-preside yan sa special session? Natural si Gatchalian. Bakit si Gatchalian? Ay siya yung nire-recognize ng Malacanang eh. Siya yung kausap ng Malacanang dyan. Bakit naman nakikialam ang Malacanang dyan? Special session yan. Ang nagpapatawag ng special session, presidente ng Pilipinas. Ang magre-request sa presidente ay ang leader ng Senado. Sa ngayon, ang acting Senate President si Gatchalian. Kinikilala ba ng Malacanang si Gatchalian? Yes. Ay di ba nung Independence Day, tinawag na nga ni PBBM si Gatchalian na Senate President Pro Tem? Kaya ano na yan, mga kabunyog? Ngayon, pwede ba dyan na pag may 13 na, ay mapalitan na si Cayetano at mag-elect na ng formal na Senate President, hindi na lang acting? Pwede. Pwede na, madesisyon na yan dyan. Pwede na yan madesisyonan dyan. Actually, tama. Kasi sa July kasi July 6 magkakaroon na ng impeachment trial. Tapos July 27 magsusona. Siyempre ayaw ng Pangulo ng Pilipinas na sa SONA magulo ang Senado. Gusto ng Pangulo ng Pilipinas malinaw kung sino ang Senate President na dyan. Wala nang question, wala nang away. Kaya ang mangyayari dyan, malamang pag nag-special session, ire-resolve na ang liderato ng Senado dyan. Mag-i-elect na yan ng Senate President. Makakuha kaya ng 13? Yan yung tanong. Kasi iwan natin kung si Villanueva bubuto. Kasi pwede namang a-attend siya sa session, pero hindi pa rin siya bubuto kay Gatchalian. Pwede yan. Pwedeng gawin ni ano yan. Ibig sabihin, ang attendance ay 13. Pero pwede rin na umattend si Villanueva na hindi siya buboto kay Cayetano, ay kay Gatchalian sa pagka-Senate President. Pwede niyang gawin yan. So, anyway, magsimula muna tayo doon sa diniklara ni Villanueva. Ang sabi ni Villanueva, a-attend siya. Dahil a-attend siya, magkakaroon na ng 13. 13 yan. Dahil magkakaroon na ng 13, wala nang question sa quorum yan. Kaya kahit anong sabihin nila Cayetano, ano na naman ang mga question nila, hindi na nila yan maki-question kasi 13 na yan. Pwede na bang mag-elect yan ng Senate President? Pwede na, kasi 13 na yan. Pero dapat, pumoto rin si Villanueva para maging 13 ang boto ni Gatchalian. Ang tanong, buboto kaya si Villanueva kay Gatchalian? Hindi pa natin alam. Pwede kasing ang plano niyan, a-attend lang sa session, pero
pagdating sa butuhan sa Senate President, hindi siya bubuto kay Gatchalian. Pwede yun. Pwede yun. Pero, baka naman baka naman maging buo na yung kanyang suporta. Ibig sabihin, kahit sa pagboto sa Senate President, buboto na siya. Pwede naman. Pwedeng mangyari. Kaya abangan natin. Ang importante dito, may deklarasyon na si Villanueva, a-attend siya. So, pwede nang mag-request ngayon. Pwede nang humiling ngayon ng special session si Gatchalian. At ang sabi naman ng Malacanang, kapag nag-request ang Senado, basta't maayos na sila, ibig sabihin, wala nang gusot ang Senado na o katulad niyan, may diniklara na si Villanueva ang a-attend, ay sa tingin natin, aaprubahan na yan ng Pangulo. Kaya magandang development ito, mga kabunyog, mga kababayan, magandang development. Ay ngayon, ang may dito, ang malungkot sa nangyayaring ito, natural. Ang malungkot sa nangyayaring ito na yung pag-live ni ngayon ni Villanueva, may live recorded message may live message si Villanueva. Napanood natin. Ito? Ang malungkot diyan sigurado si Cayetano. Iyak na naman diyan si Cayetano. Ano na ito? Kumbaga, sunod-sunod na yung mga dagok sa kanya. Alangan namang dito, paliwalain niya na naman yan. Di ba? Kaya siguro naman sa pagkakataong ito, magising na si Cayetano, magising na sila Marcoleta. Ang nagpapa kasi, bakit na ganyan si Cayetano, sila Marcoleta, sila Amy Marcos inuudyukan si Cayetano. O di syempre si Cayetano din, hanggat may kakampi pa siya, nandyan pa si Padilla, nandyan pa si Amy, nandyan pa si Pia, yung kapatid niya, nandyan pa si Ligarda, nandyan pa si Marcoleta. Pa rin yan. Pero kahit anong sabihin ni Cayetano, iyak na siya dito. Yung sinasabi niya na sulit sila sa 13, walang unsihan. Hindi nangyari na yon. Kasi nawala na si Jinggoy, nakulong na. Nagtatago na si Bato. Na lang sila. 10 na lang sila. Yung sinasabing 12, wala na. Tapos ngayon, ang natira na lang sa kanila, lumipat pa si Chis Escudero. Di lalo nang nabawasan sila ngayon. Na lang sila? Siyam na lang. Siyam na lang yan. Tapos ngayon, kung lilipat pa si Villanueva, di 8 na lang sila. Wala na. Na yan? Kumbaga, magiging na yan? Magiging na talaga sila? Minorya na talaga. Wala na dapat siyang dyan. Ito kasing si Cayetano, pinapahirapan pa talaga yung transition sa Senado. Mga kabunyog, sa halip na tanggapin na yung katotohanan na wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang suporta. Kung may suporta man sa kanya, minority na siya. Di dapat kasi ang ginawa na lang ni Cayetano, i-recognize niya na yung bagong liderato, i-recognize niya na yung mayorya, tumayo na uli siya bilang minorya. Kung ano naman yun Kung minorya ka, di minorya, di ba? Di ba? Ano pang gagawin niya ngayon ni Cayetano? Sigurado siya, masama na naman ang loob niya dyan. Masama ang loob niya. Pero wala siyang magagawa. Talagang ganyan Siya lang naman yung matigas ang ulo. Siya lang naman yung walang karason-rason. Ang sabi niya, daw kasi siya? Pinaglalaban niya daw ang katotohanan. May gumamit pa siya ng ganito. Sabi ni Cayetano, hiramin ko itong sign ng laban. Yung ganyan. Kasi ang ipinaglalaban niya daw parang katulad din kay Ninoy. Nagalit yung yung ATOM, yung August 21 movement, yung mga mamamayang liberal. Sabi, wag mo ngang gamitin yung laban sign na yan. Kaya lang, ito na nga mga kabunyog. Sa pagkakataong ito, sigurado,
iyak nito si Cayetano. Kaya lang, syempre, hindi na naman aaminin yan. Sasabihin niya na naman na, ano yan, mga kabunyog, mga kababayan, sasabihin niya na naman dyan na tuloy pa rin daw ang laban. Ganyan na naman yan si Cayetano. Ewan ko kung a-attend pa sila sa special session. Pag hindi sila umattend sa special session, sila Cayetano, a-attend kaya si Cayetano Alan? A-attend kaya si Pia? A-attend kaya si Loren Ligarda? A-attend kaya si Marcoleta, si Ruben Padilla, si Amy Marcos? Pag hindi sila umattend sa special session na yan, titingnan sila ng taong bayan na napaka-unreasonable na. Kasi ang pag-uusapan diyan sa ang pag-uusapan diyan sa special session, yung budget para sa relief, rehab at reconstruction ng Mindanao. Ngayon hindi ka a-attend sa ganung session na napaka-importante 'yun. At saka yung mga appointments, lalo na yung 5 retired generals na hindi na aksyonan dahil nga sa hindi nag-session ang Senado nung nakaraang mga araw. Pero dito sa special na session, i-agenda na yon. Pangatlo, yung mga batas na third and final reading na. So, anong gagawin nila Cayetano? Yung magkapatid na Alan at Pia. Anong gagawin ni Marcoleta? Anong gagawin ni Padilla, ni Loren Ligarda at ni Amy? Hindi sila a-attend? Anyway, mga kabunyog, pag hindi pa rin sila umattend dyan, lalabas niyan, kontrabida sila sa interes ng bayan. Kaya yung sinasabi nila na para sa bayan, ano na yan? Kaya, anong gagawin nila? Ipapaliwalain nila yung special session? Kahit baliwalain nila yung special session, may quorum na yan. Bakit may quorum? A-attend na si Villanueva Kaya yan mga kabunyog, a-attend na si Villanueva. Ano pa man ang gawin nila, hindi sila umattend, lalong magagalit sa kanila ang taong bayan. Ang akala kasi nila Cayetano, ang ginagawa nila, gusto ng taong bayan, hindi. Sinusuka ng taong bayan ang ginagawa nila. Yan yung yan yung katotohanan dyan. Anyway, mga kabunyog, sigurado itong pangyayaring ito, gagawan pa siguro yan ng gagawa na naman yan ng hakbang nila Cayetano. Paano, anong tawag dyan? Paano i-lesen yung impact sa kanila? Pero hindi na nila mapapa-atras dyan si Joel Villanueva kasi nag-live na si Villanueva. Nagdeklara na. Hindi na nila pwedeng sabihan si Villanueva magbago ng isip. Hindi, huwag kang a-attend. Hindi na nila kayang gawin yon. Kasi na si Villanueva, sabi niya, a-attend ako. Kung magkaroon ng special session, a-attend ako. Yan yung Ang pwede nilang magawa nila dyan, pag nagbutuhan sa Senate President, hindi nila pabubutuhin si Villanueva. Yun ang pwede nilang magawa. Pero, magkakaroon na ng special session. Ang magpipreside na dyan sa special session, si Gatchalian, kasi siya yung nire-recognize ng Malacanang. Di ba? Sa totoo lang mga kabunyog, ang nangyayari dyan, sa ngayon itong mga DDS, may kumakalat silang mga posts. Binibira nila si Chis Escudero, traitor daw. Ganun yung nila. Ang bayani daw ay si Jinggoy Estrada. Mabuti pa daw si Jinggoy, kahanga-hanga, bayani nila. Bakit bayani si Jinggoy? Kahit nakulong, kahit nakasuhan, hindi daw nagbago ang paninindigan. Kaya saludo daw sila kay Jinggoy Estrada. Sa mga DDS yan, bayani daw si Jinggoy. Pero si Chis, traitor daw sa kanila. Bahala sila. Pero sa totoo lang, hindi naman nila dapat tingnan na yung ginawa ni Chis Escudero ay katraidoran. Kahit itong ginawa ngayon ni Villanueva na a-attend na sa session, hindi ito katraidoran. Hindi ito katraidoran. Lang nila, kumbaga, ang stand ni Chis at saka ni Joel, pareho Ayaw nilang tingnan ito bilang
pagkampi nila sa kabilang grupo. Ang sabi nila pareho, ano na kasi, nababag daw na yung Senado, hindi na nakakatrabaho. Wala nga namang hindi uma-attend sa session. Paano yung mga importanteng dapat desisyonan? Oh, kaya, kumbaga, umabot na sa point si Chis Escudero na nag-decide siya. Sabi niya, di ba, yung statement ni Chis, huwag niyong tingnan ito bilang binitray ko, betrayal nung kabilang grupo. Huwag niyong tingnan ito na kampi sa kabilang grupo. Hindi ito, sabi ni Chis. Ang sabi ni Chis Escudero sa statement niya, ito ay para sa Senado bilang institusyon. Kasi sirang-sira na. Saka hindi na constitutional ang ginagawa natin, sabi niya. 2 sesyon na, hindi tayo nag-session. Pag natatluhan pa, bawal na yan sa konstitusyon. Kaya sabi ni Chis, dapat tingnan ito bilang yung ginawa niya daw para i-save ang Senado. I-save ang Senado. Kasi kung tingin nga ni Chis, sirang-sira na ang Senado, wala nang natatrabaho eh. Yan ang pagkakaiba naman ni Cayetano. Si Cayetano, kahit madurog ang Senado, kahit masunog ito, parang willing si Cayetanong sunugin ang Senado, wala siyang pakialam. Kaya actually, makasarili na yung interest ni Cayetano eh. Makasarili. Ayaw na ni Chis noon. Ayaw na ni Chis. Kaya sabi ni Chis Escudero, huwag itong tingnang pagsama niya doon sa session bilang pag-traidor. Kaya lang, talagang hindi mo makumbinsi ang mga DDS sa ganyan. Ang mga DDS ngayon, ang laman ng ano nila, bayani si Jinggoy, traidor si Chis. O ngayon, mayroon na naman ngayon, itong kay Villanueva, anong gagawin nila? Tawagin na naman nila si Villanueva na traidor. Yan ang problema sa mga DDS. Hindi nila makita yung reason. Wala na sa kanilang logic and reason. Sa kanila, panatisismo. Panatisismo. Kung ano yung sinabi nila, kahit mali yan, gagawin nila yan. Yan ang problema dyan. Yan, di ba? Ganyan ang stand ni Marcoleta. Ganyan ang stand ni Padilla. Anong sabi ni Padilla? Sunugin nyo man ako, Duterte ako. Di ba? Kaya ano na ito mga kabunyog? Sigurado dahil nag-declare na si Villanueva na a-attend sa special session, abangan natin. Baka isasama na rin sila sa isasama na rin si Villanueva sa titirahin ng mga DDS. Kasi ngayon, ang kumakalat, bayani si Jinggoy, si Chis ay traidor. Ganun yung nila. At itong desisyon na ito ni Joel Villanueva, sigurado may reaksyon na naman dito ang mga DDS. Kaya lang, ito mga kabunyog, kahit si Sara Duterte, dumidistansya na rin siya kay Cayetano eh. Kasi talaga namang wala na sa rason itong si Cayetano. Ano na nga, ang ginagawa ni Cayetano, wala siyang pakialam kung masunog ang Senado, parang madurog na yung Senado, mabuti nang walang manginabang. Di ba? Parang ganun yung niya eh. Kaya ito mga kabunyog. Habang dumadaan ang araw, itong mga DDS na ito, na sila, nai-expose yung kanilang kawalan ng katwiran. Wala nang katwiran sa kanila, mga kabunyog. Ano yan? Pero at least salamat naman si Chis Escudero namulat na liwanagan. Sabi ni Chis, ayaw ko na. Kailangan nang iligtas ang Senado kasi nasisira na. Para na lang sa Senado. Kahit wag na para sa kung kaninong grupo. Okay na yon. Ganon din ngayon ang statement ni Villanueva. Ganon din yung statement ni Villanueva. Sabi niya, hindi ito panahon ng kampihan. Ang kailangan dito, aksyonan na yung mga matatagal ng dapat desisyonan. Yun. At least, okay na yun. Okay na yung ganong rason, mga kabunyog. So, anong gagawin nila Cayetano nung magkapatid Pia at Alan? Anong gagawin ni Loren? Anong gagawin ni Villanueva, ni Padilla? Anong gagawin ni Amy, ni Marcoleta? O anong gagawin nila? Magmamatigas pa rin? Wala na. Kaaway na sila niya ng taong bayan. Kaaway na sila niya ng taong bayan kapag ganyan pa ang ginawa nila. Wala na, hindi na sila mauunawaan ng taong bayan. Yung sinasabi ni Cayetanong pinaglalaban niya ang katotohanan. Anong katotohanan? Di ba? Anong katotohanan? Ano yun?
Ano yan? Ang sinasabi ni Cayetano kasi, tuloy daw ang laban kasi ang pinaglalaban niya daw katotohanan. Anong katotohanan? Ay, kaya ano ito mga kabunyog? At least maganda pong development ito. O ngayon, ang isa kasing sinasabi ni, paulit-ulit na sinasabi ni Cayetano, sila Gatchalian daw kasi mga tuta ng Malacanang. Ang Senado daw ay dalawa, sabi ni Cayetano. Ang Senado ng Republika ng Pilipinas, sila daw yon. Ang Senado ng Malacanang, tuta ng Malacanang, sila Gatchalian. Sa totoo lang, bakit nung panahon ni Duterte, di ba speaker siya ng House? Huwag niyang sabihin hindi siya tuta ni Duterte. Di ba? Huwag niyang sabihin hindi siya tuta ni Duterte. Saka sa totoo lang, itong si Cayetano, ang yabang na ba nito? Kung kiniklaim niya kasi, sa ilalim niya daw, kung yung grupo niya daw sa Senado, independent sila. Itong grupo daw nila Gatchalian ay tuta ng Malacanang. Kaya dalawa daw ang Senado. Sa ngayon daw, hati ang Senado sa dalawa. Yung Senado ng Republika ng Pilipinas at saka yung Senado na hawak ng Malacanang. Yabang naman ni Cayetano. Sino naman nagsabing independent siya at ang grupo niya? Sila ang Senado ng mga Duterte. Yun, mas tama ang sabihin yun. Sila yung Senado ng mga Duterte. Sino ang mga kasamahan niya? Si Marcoleta, si Padilla, si Amy. Mga diehard Duterte yan. Balik-balik, sabi nga ni Padilla, sunugin man daw siya, Duterte siya. Kaya, ang yabang-yabang ni Cayetano na magsabi na sila ay independent, hindi sila hawak ng Malacanang. Okay, hindi kayo hawak ng Malacanang, sabihin na natin. Pero wag mong sabihin independent ka. Sabihin na natin hindi siya hawak ng Malacanang, sila Marcoleta at saka si Cayetano. Pero sinungalingan ang sabihin niya na siya ay independent. Dahil ang totoo, siya ay pro-Duterte. Kaya yung grupo nila, Senado ni Duterte. Ang pinoprotektahan nila si Sara eh. Ang pinoprotektahan nila si Duterte. Yan yung totoo. Actually, itong mga lumipat na ito, katulad ni Cheese, katulad ni Cayetano, ay katulad ni Villanueva, ito yung mga hindi naman talaga masyadong diehard Duterte. Medyo pa ito, hindi pa ito panatikong Duterte. May panahon lang na sumasama sa Duterte, pero hindi tulad ni Marcoleta, ni Padilla, ni Amy, na talagang, diehard Duterte yan. Kumbaga, ang nananalaytay sa kanila, Duterte. Pero itong sina Chis Escudero, saka itong si Villanueva, hindi naman to diehard Duterte. Yan. Pero, marami rin kasi itong mga posisyon na sumasama sa Duterte, pero hindi naman yung diehard talaga. Ngayon, itong maiiwan dito kay Cayetano, sila Marcoleta, Padilla, Amy, ayan yung diehard Duterte talaga. Si Loren Legarda, dati hindi naman yan diehard Duterte. Kaya lang, wala na siyang magagawa kasi trinaydor niya si Lacson sa si Soto. Nahihiya na siyang bumalik. Itong si Legarda. Kaya, ang pwede pang tingnan dyan na baka posible pang lumipat ay yung magkapatid na Villar. Abangan natin. Abangan natin. Anyway, mga kabunyog, so yung sinasabi ni Cayetano na dalawa daw ang Senado ngayon, yung isang Senado ay yung Senado ng Malacanang. Ang tinutukoy niya, hawak daw ng Malacanang sa liig itong sila Gatchalian at Soto at Lacson. Sila naman daw yung natitira, sila ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Hindi yun. Kami na ang magsasabi, kayo ang Senado ni Duterte. Hindi kayo Senado ng Republika ng Pilipinas. Di ba, mga kabunyog? Yan ang malinaw dyan. Huwag nyo nga kaming paglulukuhin. Sino namang linuloko mo, Cayetano? Ikaw? Independent? Independent daw siya? Ay, di ba may picture nga yan na lumuhod pa yan ng ganyan, no? Umaano kay Duterte? Lumuluhod kay Duterte? Tapos sasabihin mo, independent ka? Wag kang diyan sinungaling Alan Peter Cayetano, hindi ka independent. 'Di ba?
Tao ka ng Duterte. Yan yung ano dyan. Kaya wag mong sabihin na parang sila Gatchalian daw at sila Soto, Malacanang. Sila naman daw ay Senado ng Republika ng Pilipinas. Hindi. Hindi kayo Senado ng Republika ng Pilipinas. Senado kayo ng Duterte. Yan yung ano eh. Sinong mga kasama mo, Cayetano? Si Marcoleta, si Padilla, si Amy. Yan, mga dayhad na Duterte yan eh. Yan yung problema sa inyo eh. Wala kayong karapatang magsabi na independent kayo. Ha? Ayan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.